Gusto ko talagang nakaharap si Congressman Barbers, si Dan Fernandez, si Congressman Paduano, at iba pa, upang pamukha sa kanila, ginagawa nyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga anahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagbarilan, umaharap sa bala, umaharap sa panganib para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Di ba? Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakadagkarin ko kayo at ilalagdag ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipinas. Yan ang gusto ninyo, di ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo imbestigahan si Lisa Marcos? Puro kayo sindikato. Mga ipokrito kayo. Ha? Nakakaminig kayo ng laman. Nakakaminig kayo talaga ng laman. Ako, umaamin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nangliliit ako. Nangliliit ako. Malayo ito sa pinanumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang inaasahan namin na tatayo sa unahan namin. Ipagtatanggol ang saligang batas. Pero ano ngayon? Wala. Kinatatakutan nyo, amin! Bakit? Meron dyan mga dating pulis, mga dating military. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Magnanakaw na nga kayo noon. Magnanakaw pa rin kayo ngayon. Makalimutan! Relax. Everyone, I'm back. Nabusog kayo ha? Yes. Dito hindi kami nagbibigay ng kopya pagkain talaga at kanin. So, I'm Cathy Dina and katulad ni Doc Mata, hindi rin ko ako vlogger, hindi ako vlogger. And hindi mo ako influencer. Nagkataon lang kasi sabi ko nga sa mga nag-interview ko is itinalaga ng Panginoon na mapunta ako dito sa unasan man ako. Kasi kailangan kong maging parte ng mga grupong ito na nagsasalita lamang ng katotohanan. At nakikita niyo naman po, kami po lahat may mukha, may pangalan, at hindi po kami
naniniwala po ako sa kasabihang thinkers are doers. Sa Tagalog, kung ano yung iniisip mo sa kapwa mo lalo yung pangit, ikaw yan. Lalo na, di ba sabi nga na ang kakambal ng sinungaling ay magnanakaw. Yan yun di ba magkakakonek? Kaya ganyan nila kami tag as fake spreader. Yung fake news spreader. Di ba? Ganun naman palagi. Hindi nyo ba napansin? What is happening now is not about the ideology of legislation in Congress regarding freedom of speech and our pursuit of a democratic country. It is their personal vendetta to silence their critics and the voice of the Filipino people. If they don't like what they see and hear, they will crucify people who go against them. Sabi nga, nagbabalat sibuyas sila. Tumakbo po kayo sa politiko. Dapat po, handa kayo dito. We will go to HR sa napaka-simple at halatang dahilan. Alam naman natin na di sila magiging fair sa pagdinig na gaganapin dahil sa mga nakaraang pangyayari. Nakita naman po natin ang mga inabot ng mga taong nagsasabi lamang ng kanilang totoong experience at tunay na storya. Lahat sila ay tinag na sinungaling. Lahat sila na demoralize. Lahat sila ininsulto at hindi pinakinggan. So bakit ho kami pupunta? Okay lang ho at na-contempt. Na-contempt pa po sila. Okay lang ho ma-contempt kung ka-contempt. Kaso hindi. Kaya, that is why we decided to go to court of law, not in Congress. I want all of us to stand up for what our basic rights and freedoms. The recent action of certain congressmen in the Philippines who are attempting to control freedom of speech cannot go unchallenged. We must resist any attempts to silence our voices and censor our opinions. It is concerning to see elected officials trying to limit our fundamental right to express ourselves freely. Let us remember, wag po natin kakalimutan that a thriving democracy depends on the ability of its citizen to engage in open and uninhibited discussion. Napaka-selective po nila. Nang sila ay tumakbo sa politika as a politician at gusto ng ating boto, napakabuti po nila. Masahol pa po sila sa maamong tupa. Nakalimutan po nila na sa na wala po sila sa kanilang posisyon kung hindi po sa ating boto. Ang House of Representatives is House of the People. Hindi po kayo ilagay dyan sa posisyon na yan para po abusuhin ninyo ang posisyong binigay sa inyo ng mamamayang Pilipino. Wala pong permanente sa politika. Lahat po ay temporary lamang. Mas sana, kaya po ba ang gusto nyo mangyari? Ang mag-iwan po kayo ng legacy na dadali ng mga anak at apo ninyo na ang sama-sama ng record na iniiwan nyo. You are abusing the power na binigay po sa inyo ng mamamayang Pilipino. Hindi po kayo karapat-dapat umupo sa posisyon na ibinigay sa inyo. Sa inyo, sa mga politicians, sa mamamayang Pilipino, patuloy po tayong labanan ang mali na nangyayari sa ating bayan, ang pagnanakaw o pag-aabuso sa kaban ng ating bayan. May karapatan po tayong lahat, mayaman, mahirap, or anumang kinalalagyan natin, aspeto natin sa buhay na magsalita. Dahil wala pong karapatan ng sino man na pumigil sa ating magsalita, na ilabas ang katotohanan at ipaglaban natin kung ano ang nararapat at ikabubuti ng ating bayan. Maraming salamat po.